Magandang araw mga mag-aaral. Ako nga pala si Binibini at Sumisiliano, ang inyong guro sa Pilipino Balitang 9. Inaanyayahan ko ang lahat na magsitayo para sa panalangin. Binibining Cristabella, pumunahan ang panalangin. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Maraming salamat, Binibining Cristabella. Bago kayo magsuko at pagpipulot ng mga kalat, mga basura, sa kalat-kalatan sa literalan. Tsaka pakiayos na rin ang inyong mga upuan. Malinis na? Ayos na? Huwag mo nang umupo kasi ibibilit pa ang aking mga alipuntunin. Meron akong tatlong alipuntunin na dapat inyong sundin. Una, huwag gumamit ng cellphone hanggat hindi ko pinapahintulugan. Kalawa, respetuhin ang bawat isa. At ang ikatlo ay huwag makipagdaldalan sa kagabi kung hindi naman kinakailangan. Maliwanag lang ba? Bakit nagtatamay nyo? Hindi ba kayo kumain? Kumain naman pala. Bakit natamay? Gusto nyo ng ehersisyo? Okay, ngayon? Ano? Huwag kayong tatamay-tamay. Meron akong papagawa sa inyo. Ito. Kapag sinabi kong tayo, tatayo. Kapag sinabi kong kaliwa, harap kayo sa kaliwa. Saka kapag sinabi kong kanan, ihaharap kayo sa kanan. At kapag sinabi kong upo, ay upo kayo. Maliwanag lang. Okay. Simulan natin. Tayo, kaliwa, kanan, upo, upo. Nakuha niyo lang kasi mahina lang siya. Ngayon, ibibilisan natin. Upo, kaliwa, kaliwa, kanan, kanan, kaliwa, kanan. Tayo, 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 upo, kaliwa, kanan. Okay, sa inyo pakalisto nyo. Ngayon, hindi na ba kayo mataglay? Okay, magaling. Dahil hindi na kayo mataglay, ay nag-ising na inyo makatuwa at nandala kayo para sa ating dala kayo ngayon. Pero, meron bang pumalta sa klase? Okay, ang pagdadala ko ng 5 ay pangkatan. So, kung nasaan hanay kayo, ay dun yung pangkat nyo. Dito yung unang pangkat, ikalawa, ikatlo, at pagkasunod-sunod. So, sisimulan ko sa unang pangkat. Okay, baling pangkat, may pumalta. Sino yung ligan? Si Ginoong Barrientos. So, kung sino yung kapitbahay ni Ginoong Barrientos, pakisabi na kumusta na siya at kailan ba siya papasok. Sino ba yung nakaalala dito kung ano yung pinalakay natin nung nakaraang pagkikita? Kung kayo Binibining Cristabella, nais kong magkita ang iba pang kamay. Binibining ang munin. Okay, bigyan ng isa. Palakpak. So, Binibining ang munin kasi naalala niyo pa yung pinalakay natin nung nakaraang pagkikita. At ito ay ang patungkol sa matatalinhagang mga ekspresyon. Ngayon naman, meron tayong bagong tatalakayin. Pero, bago tayo dumako sa ating talakayan ay meron muna tayong mga layunin na dapat natin isaalang-alang. Ang mga layunin ito ay dapat natin matamo pagkatapos ng ating talakayan. Kita naman dyan sa likod. Okay, baksa na muna ng layunin. 2, 3, 4. Okay? Malinaw lang ba ang ating mga layunin? Okay, magaling. Dahil dyan, ay handa ninyo yung mga sarili dahil meron akong ipapanood sa inyo. Manood at makinig kayong mabuti dahil meron akong mga katulungan mamaya. Pagpalang araw sa inyong lahat. Panibagong kwento na naman ang matutunghayan nyo ngayong araw. Ito ay ang alamat ni Prinsesa Manok ng Himapan. Pag maingay, pakinig, manood, Ang masasabi mo na. At hindi ang buhay. Kasi, nasiyahan ba kayo sa inyong napanood? Mabuti kung gano'n. Maganda yung wakas mo na inyong napanood. Ayon sa inyong napanood na nakda, ano napansin niyo dito? Binibining Chan. Magaling. Ito ay patungkol sa alamat. Sa pamamagitan ng mga makatotohanan at hindi makatotohanan ng mga pahayag, paano nyo hinikayatin ang inyong kapwa na mahalin ang kanilang pamilya? Ibang kamay naman, Binibining Atilio. Bigyan natin ng isang palakpak si Binibining Atilio. Kasi ayon sa kanya, sa pamamagitan ng mga makatotohanan ng pahayag, ay hinikayatin niya ang kanyang kapwa
paano bakit dapat natin mahalin ang ating mga pamilya. Nakapagaling, no? Talagang natuod na mabuti. Ngayon, ay palawakin natin ang inyong mga kaalaman tungkol sa mga makatotohanan at di makatotohanan na pakayag. Pero bago pa yan, ay alamin muna natin kung ano ba ang alamat. Kasi ito yung napanood natin kanina, di ba? Ito yung napanood natin kanina, di ba? Okay. Pamilyar ba kayo kung ano ang alamat? Hindi. May ibang pamilya, may iba naman na hindi. So, ang alamat, kilalanin natin. Nakikita lang dun sa likod. Magaling. Ang alamat, kita lang sa likod. Okay, pakibasa. Okay. Ang alamat ito ay mula sa Legendus, ay nagmula sa Latin na Legendus. At nagmula naman sa English na legend, ang ibig sabihin ay upang mabasa. Ang alamat ito ay isang uri ng kwentong nagsasalaysay tungkol sa pinagmulan ng mga bagay-bagay, ng mga pangyayari, mayroong pinagdadayan sa kasaysayan. So, ang alamat, ito ay napakahalaga sa ating mga Pilipino dahil sa pamagitan nito ay nabubuo ang ating kultura, nalalaman natin ang mga kung ano yung mga tradisyon nila noon, kung paano nagmula ang isang bagay. Halimbawa na lang ay ang alamat ng saging. Kung makita ng alamat ng saging, nalalaman natin saan nagmula ang salita, ang pangalan saging. At kagaya na rin ng paknaan, nalalaman natin kung bakit paknaan yung pangalan ng barangay na yun. Diba? Mahalaga ang alamat. So ito ay maaaring maglaman ng mga katotohanan, hindi makatotohanan ng mga pakayag. So dahil dyan, ang alamat ay maaaring makatotohanan o hindi makatotohanan. Ito ay nakadepende na lang sa gumawa nito o sino yung nagpasaring-sari na alamat. Ngayon naman ay dumako tayo sa makatotohanan at di makatotohanan mga pakayag. So ang una ay ang makatotohanan pakayag. Alam niyo ba kung ano ang makatotohanan pakayag? Pamilyar ba kayo dito? Ano ba? Ay pamilyar na. Huwag gagamit ng cellphone. Diba yan yung pinakamalipungin? Bakit hindi ka natikinig? Pagkitago ng cellphone, makinig sa aking pagtatalakay. Sa makatotohanan mga pakayag. Ano kaya ang makatotohanan pakayag? Nakikita lang ba dyan sa likod? Okay, magaling. Sa mga makatotohanan pakayag, ito yung mga pakayag na nangyari. Kung nangyayari na may dahilan o kasihan. Ito yung naisuportado ng mga ebidensya o katuliran. So, ang mga makatotohanan pakayag ay hindi basta-basta dahil meron ito katibayan, meron ito mga patunay. Ito ay ginagamit namin ng mga salitang nagpapakayag ng matayan o patunay gaya ng makaisa, malasa, ang mga patunay na patunayan ayon sa advoka. Ang halimbawa nito ay ayon sa DepEd, ang pasukan niya magsisimula ngayong Agosto. Ang sa panghalimbawa ay batay sa ayon sa pag-asa, ang bagyong Karina ay isang napakalakas na bagyo na maaaring magdulot ng malaking pinsala sa ating bansa. Malinaw lang ba ang katotohanan ng mga pakayag? Magaling naman kung ganoon. Ngayon ay dumako naman tayo sa di makatotohanan ng mga pakayag. So kung merong makatotohanan, syempre meron din hindi makatotohanan, hindi makatotohanan. Alamin natin kung ano yung pagkakaiba ng dalawa. Nakikita lang ba dyan sa likod? Okay? Magaling. So, ang mga di makatotohanan pakayag ay mga pakayag na walang basihan kung bakit nangyari. Ito ay hindi suportado ng mga ebidensya o katwiran. Karaniwan ito ang ginagamitan ng mga salitang nagpapahiwatig ng pag-aalinlangan o di kabiyakan. So, kung ang makatotohanan pakayag ito ay may mga patunay, may mga katwiran na katibayan, ang hindi makatotohanan pakayag naman ito ay walang ebidensya, walang patunay. So, maaaring ito ay mga opinion lamang at wala rin katiyakan. So, ang halimbawa ng mga pakayag na ginagamit dito ay ang baka,
sa aking palagay ko, sa tingin ko, marami at iba pa. Ang halimbawa nito ay, sa palagay ko ay babagsak ka ngayong semestre. At ang ikalawang halimbawa naman ay, bakit hindi niyo na ako mahal? So yan yung mga halimbawa na walang katiyakan, o yung mga pakayag na walang katiyakan, hindi makatotohanan o walang mga patunay. Naintindihan lang ba? Malinaw na ba lahat? Magaling ganon. Wala namang katanungan? Klarifikasyon. Okay. Sigurado kayo wala na kayong mga katanungan? Dahil dyan, kung wala kayong mga katanungan, ay meron ako gagamitin natin ang inyo natutunan. Paano natin gagamitin? Sa pamamagitan ng isang pangkatan. Magbilang kayo mula 1 hanggang 4. Simulan. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ano yung huling numero? 2. Okay, ngayon, pumunta kayo sa inyong mga pangkatan. Ito yung 1, 2, 3, 4. Sabihin ko ng 10, dapat nandiyan na kayo sa kung saan kayong pangkatan ng bilang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 10. Kayo naman ay bumuo kayo ng bilog. Bilisan ang mga kilos. Nakabilog na ba ang lahat? Magaling po ganon. Gagamitin natin ang inyong mga natutunan sa pamamagitan nito. Narito ang inyong so, tumuon na sarili alamat, naglalaman na magkatukumanan o hindi magkatukumanan ng mga pakya. I-presenta ito sa klase. At ang pamatayan ay nilalaman 2 puntos, originalidad 2 puntos, kooperasyon 2 puntos, pagandahan ng alamat 2 puntos, at sa kabuuan ito ay 80 puntos. Ngayon, bibigyan ko kayo ng 5 minuto upang magplano. Tumuon ang alamat. Tapos na ang 5 minuto. Ngayon, i-presenta sa klase yung nabuo. Simulan, kaapat na pagkat, 3, 2, at 1. Yun yung magkakasunod-sunod. Kaapat na pagkat. Magaling! Tingin natin ng isang malaking palakpak ang kaapat na pagkat. No? Kasi napaka-merikain ng kanilang alamat. 3 pagkat. Bigyan natin lang isang palakpak. Ang galing, no? Kasi napaka-komprehensibo ng kanilang alamat. Napaka-detalyado. 2 pagkat. Bigyan din natin ng isang palakpak. Kasi ito ay nagmula sa totoong karanasan. Nung nakikita ko na ito ay nagmula sa isang totoong karanasan at napakamalikain rin. Kaya naman, ang huling pagkat, unang pagkat. Napakagaling, bigyan natin ng isang malaking palakpak. Ngayon, dahil ang unang pagkat, magaling sila kasi ginamit nila yung mga makatotohanan at hindi makatotohanan mga pakayag. Ngayon, ibibigay ko ang inyong marka. Ang ika-4 na pangkat ay 79 na puntos. Ang ika-3 pangkat, 75 puntos. Ang ika-2 pangkat, 70 puntos. At ang unang pangkat ay nakakuha ng 80 puntos. So, malaki yung nakuha ng unang pangkat kasi makikita ko talaga na nagamit nila ang kanilang natutunan. Kasi nilapat nila ang mga makatotohanan at hindi makatotohanan. Kaya sa kanilang nabuo, alamat. Ayon sa inyong base sa inyong mga output, nakikita ko talaga na meron talaga kayo natutunan dahil nagamit dito na mabuti, lalo na yung unang pagkat. Ngayon naman ay subukin natin ang inyong mga kaalaman. Meron ako dito mga test paper. So, magkakaroon tayo ng pasulit kung masubok ang inyong mga natutunan at mga kaalaman. Ngayon ay huwag kayong masyadong maglapit sa isa't isa. Okay. Kung masyadong malapit, pakitago ng inyong mga telepono, mga papel, dapat bote lamang makikita ko sa inyong mga lamesa. Narito yung mga test paper. Okay? Meron lamang kayong 10 minuto pang sagutan ang ating pasulit at ang paluto ay bilugan ng titik na mas sagot. Tapos ng 10 minuto, bawasan natin
Mga sagot, 1A, Alpha, 2, Bravo, 3, Charlie, 4, Delta. Okay, tapos pakisauli na ng mga papel. Clockwise, 1, 2, 3, 4, 5. Nasa mga may-ari na kanila kanilang papel. Okay, magaling yung ganon. Sino yung nakakuha ng 20? Okay, meron tatong nakakuha na kung galing. 11. Meron din 2. Magaling, no? Tapos, ngayon, kailangan nyo ipasa ng mga papel. So, ang pagpasa ng papel ay ganito. Kung sino yung mga apelyido na nagmula sa letter A, ipasa ng papel. Okay na. Letter B. Letter C. Okay, magaling. Nasa atin na ba lahat ng papel? Okay, yung ganon. Ngayon naman, bago kayo magsiwi ay ibibigay ko sa inyo ang inyo takdang aralin. Pakibasa ng sabay-sabay. Salisin ng halimbawa ng Epeko. Basahin, unawain at magdala ng CP ito. At narito naman ang pamantayan para sa inyong takdang aralin. Kalinisan, 5 puntos. Kaangkupan, 5 puntos. Yung lalaman sa 10 puntos at kabuuan ay mayroong 20 puntos. Magaling. Wala bang katanungan? Klarifikasyon. Wala. So, naunawaan na ng lahat. Laro ng lahat. Magaling. Ganun. Bago ko tatapusin ang subject, ay meron muna ako ikakasili ng mga kakagad sa inyo. Ano kaya ang mga katagal nito? Ang pamilya ang unang nagsasanay ng bawat isa upang matutunan ang tunay na halaga ng pagmamahal at respeto sa kapwa. So, dapat talaga natin mahalin ang ating pamilya. Bakit nga ba? Kasi ang ating mga pamilya, sila yung pinakapundasyon natin. Sila yung nagturo sa atin kung paano ba dapat ang tunay na pagmamahal at respeto sa ating kapwa. Kaya, hindi natin magagawang mahalin ang iba kung hindi tayo magmahal sa mismo nating pamilya. At tanging sa lakas ng sitwasyon, pamilya pa rin ang lagi natin masasandalan at mababalikan sa meron tayong mga problema. So dapat, ibig sabihin, mahalin natin ang ating sariling pamilya. At ngayon naman, ay babalikan natin ang ating mga layunin kung natamo ba natin ito. Kasi tapos na tayo sa ating talakayan, di ba? E balikan natin ang unang layunin pakibasa. Natamo ba natin? Oo, natamo natin. Magaling. Ay kalawa naman, natamo ba natin? Okay, natamo rin natin. Ang ikatlo, mag-subscribe dahil natamo rin natin. Ang huling layunin, napakagaling. Dahil dyan, bigyan natin ng isang malaking palakpak ang ating mga sarili. Kasi natamo natin para sa mga layunin. Dahil natamo natin ang lahat ng ating layunin, pagkatapos natin talakayan, ngayon ay tapos natin klase, binibining function, pangunahan ng panalangin. Lalaman, anak, Maraming salamat, binibining function. Maraming salamat.